Ang topic natin ngayon ay ni-request ng ating kaibigan at taga-subaybay na si Mary Grace Dimilo Mangilay at ang kanyang request ay ang pagkumpara sa armed forces sa bansang Kenya at Pilipinas. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Gaya sa tanong ni Mary Grace Dimilo Mangilay ang pagkumpara sa armed forces ng Kenya at Pilipinas. Ngayon unahin natin sa pagtalakay ang bansang Kenya. Ang Kenya ay isang bansa sa Eastern Africa na ang capital city nito ay Nairobi. Ang Kenya ay may populasyon na mahigit sa 47 million noong 2020 at ang Kenya ay may rank na 81 out of 142 country sa World Military Ranking ayon sa globalfirepower.com. Ang Kenya Defense Force ay may lakas na 24,000 active personnel at ang kanilang military expenditure o ang budget sa kanilang military sa taong 2021 ay umabot sa 1.1 billion US dollar. Ngayon punta tayo sa Kenyan Army at ang kanilang mga weapons, pero ang isama lang natin ay ang kanilang mga malalaking weapons. Ang Kenyan Army ay may total na 121 main battle tank at ito ang Vickers Mk3, isang main battle tank na galing sa UK na kung saan mayroon silang 78 na units. At mayroon pa ang Kenyan Army na T-72 M1 na gawa sa Ukraine. Isa itong main battle tank na kung saan mayroong 33 na units ang Kenyan Army. At ang Kenyan Army ay may total na 115 armor personnel carrier at ang 52 na units na ito ay ang UR-416 na galing sa Germany. At ang 31 units naman ay ang WJ-551 na galing sa China at mayroon pang 12 na units na Akhmat Bastion armor personnel carrier na galing sa France. At mayroon pang 20 na units na BOB M11 Armor Personnel Carrier Reconnaissance Vehicle na gawa sa Serbia. At ang Kenyan Army ay mayroon pang 80 na units na self-propelled howitzer. Ito ang Nora B-52 na galing sa Serbia. At mayroon din ang Kenya na 53 na units na mga towed howitzer. Ngayon punta tayo sa Kenyan Air Force. Ang Kenyan Air Force ay hindi kagaya ng ibang Air Force sa ibang bansa na mayroong tinatawag na MRF o Multi-Role Fighter Jet. Halimbawa ang Pilipinas ay mayroon tayong LMRF o Light Multi-Role Fighter. Ito ay dahil sa FA-50 ng South Korea na ginagamit ngayon sa Philippine Air Force. Pang light combat aircraft lang ito. Pero ang Kenya ay walang MRF pero mayroon silang F, letter F lang na ibig sabihin fighter lang ang sa kanila. At ito ang Northrop A5 fighter jet na galing sa US na kung saan mayroon silang 70 na units ang Kenya. Ang Northrop A5 ay luma na ito, gawa pa ito noong 1950s na kung sa estudyante pa itong A5 ay grade 5 lang ang natapos. Dati gumagamit din ang Philippine Air Force ng maraming A5 pero pinagretiro na ito dahil luma na. At pinapalitan na ito ng FA-50 at Super Tucano. At marami din ang Kenyan Armed Forces ng mga helicopters, pero ang isama lang natin ay ang attack helicopters na kung saan mayroon silang 6 na units. Ang Kenyan Air Force ay mayroong Bell AH-1 na gawa ng US pero galing ito sa Jordan ang 6 na units na ito na kanilang ibinigay sa Kenya. Ang Kenya ay sinasakupan din ng malaking dagat sa bandang south dahil nakaharap sila sa Indian Ocean. Ang problema ay wala silang warship o mga barkong pangdigma gaya halimbawa ng frigates o corvettes. Hindi sila bumibili o hindi talaga sila bibili ng frigates o corvettes dahil natatakot sila baka daw kakarnapin ng mga pirata sa Somalia na kapitbahay nilang na bansa
Ang kaibigan ko ay muntik ng mahatata nung sinabi kong kakarnapin ang barko ng Kenya. Ano ba tawag noon? Shipnap. Noong tinanong ang mga Navy official ng Kenya kung ano ang kanilang naval defense capability kung sakaling lulusubin sila sa ibang bansa, ang kanilang sagot ay siyempre BRP Pambot. Ngayon sa mga nagtatanong kung mayroon bang missiles ang Kenya para sa kanilang air defense, ang sagot ay walang missiles ang Kenya for air defense dahil ayon daw sa kanila na hindi na nila kailangan ang air defense or mga missiles dahil wala naman daw papasok sa kanilang airspace kundi mga tabanog lang daw. Kaya hindi na nila kailangan ang mga missiles. Tama rin. Pero sa totoo lang, mayroong mga ilang missiles ang Kenya pero pang anti-tank lang ito o tinatawag na anti-tank guided missiles na kung saan mayroon silang 30 na units. Halimbawa, mayroon silang Milan anti-tank guided missiles na galing sa France, mayroon silang 30 na units. At mayroon din silang BGM-71 TOW anti-tank guided missiles na galing sa US na kung saan mayroon din ang Pilipinas ng mga ganitong weapons. Ang BGM-71 TOW anti-tank guided missiles na galing din sa US, ito ay dinodonate sa Pilipinas. Kung ikumpara natin ang armed forces sa Kenya at armed forces sa Pilipinas, siyempre napakalayo ng Kenya kumpara sa Pilipinas in terms of military powers. Kasi ang binabasihan sa World Military Ranking ng globalfire.com ay hindi lang sa paramihan ng mga armas o weapons, kundi ang diversity ng weapons na ibig sabihin ang mga uri ng weapons na ginagamit at kung gaano ito ka-advance o moderno. Gaya halimbawa ng Kenya, ang Kenya ay may 121 na mga battle tank o main battle tank, pero lahat ng mga ito ay mga luma na. Habang ang Pilipinas ay walang main battle tank, pero mayroon ang Pilipinas na mga bagong Sabra light battle tank, ang ASCOD 2, na kung saan mayroong 18 na units ang Pilipinas, ito ay gawa ng Israel Elbit. At mayroon pa ang Sabra Pandor 2 light tank, mayroong 10 unit ang Pilipinas na gawa pa rin ng Israel Elbit system. Kaya ang Pilipinas ay lamang sa ibang world military ranking dahil nasa 51 ang Pilipinas kumpara sa ibang bansa sa mundo. Halimbawa sa Kenya, nasa 81 lang ang ranking. Dahil ang Pilipinas ay may iba-ibang uri ng mga bago at advanced na mga weapons, gaya halimbawa ng Spider missile system. Ito ay ang pinakaunang air defense missiles ng Pilipinas. Ito rin ay galing sa Israel Elbit system na kung saan mayroong 3 o 6 na batere ang Pilipinas. At mayroon pang medium-range anti-ship cruise missiles ang Pilipinas, parating na ito ay ang BrahMos missiles na galing sa India. At bukod pa ron, mayroon pa ang Pilipinas na Atmos 2000 self-propelled howitzer na galing pa rin sa Israel at bago rin ito at napaka-advanced rin. At bukod pa dyan, mayroon pa ang Pilipinas na 2 bagong missiles frigates, ang BRP Jose Rizal at ang BRP Antonio Luna. At sa darating na mga taon o darating na panahon ay mayroon pang mga bagong corvettes ang Pilipinas na ibig sabihin submarine na lang ang kulang ng Pilipinas. Gaya ng mga kapitbahay natin sa Asia, halos lahat ay mayroon ng submarine. At sa Air Force naman, mayroon din ang Pilipinas sa mga bagong advanced combat aircraft, ang FA-50, kaso pang light multi-role fighter lang ito. At isama pa natin ang Super Tucano. Sige, isama na lang natin para hindi magtampo ang Super Tucano. At kung makakuha pa ang Pilipinas ng mga bagong multi-role fighter, gaya ng Just Gripen at bagong submarine, aangat ang Pilipinas sa World Military Ranking from 51 to 41. At posible yan dahil sa revise of the Armed Forces of the Philippines Modernization Program Horizon 3 na ipapatupad at itutuloy sa bagong administrasyon ni President Bongbong Marcos. Bago tayo magpaalam, i-shoutout ko muna ang ating kaibigan na si Josue Hawan na sa Sibugay, Zamboanga. Hanggang sa susunod, maraming salamat.